sa among work. Tingnan nyo naman yung basurahan nila. Oh, ang cool. First time ko actually makakita ng ganyan. Wow. Parang nakaka-excite lang siya. Oh, cool. Yan siya, pang papel. Tapos dito sa dulo, pang rest mill. Cool, no? First time ko makakita ng ganyan. Kasama ko si Nico na uuwi. Sa kanya daw kasi, sa kanyang trabaho, wala siyang komisyon na kailangan gawin. Bukas pa daw darating yung komisyon niya. Tapos yung kasamahan ni Nico, may sakit. Ayaw niyang mahawa sa sakit kaya uuwi na lang daw siya. It's 1:16 na. Yung kapatid ko, day off siya. 4 days yung day off niya this week. Monday to Thursday. Bonggang-bongga. Pero kailangan niya pa rin gumising ng maaga dahil meron siyang pasok sa school. Daoy! Ang daldal pa naman namin from sa bahay. Ngayon, malapit na kami dumating sa bahay ni Mama. Ngayon ko lang na-realize, hindi pala siya nag-record, uy. Kabushit na. Wala na. Wala na lami mag-explain. Wala na lami mag-story. Ang dami ko ng kwento. Kwento ko na yung nakaraan ko, elementary days, nung kabataan ko. Ayan, 40 seconds pa lang. Daoy, nakakainis. Kabushit. Wala na, oy, hindi na ako mag-explain. Sa lahat ng mga content creators dyan, for sure, makaka-relate kayo. Yung super daldal nyo sa vlog, as in, ang dami mo nang naikwento, tapos ma-realize mo, hala, hindi pala nag-record. Ang sakit sa dibdib, uy, as in. Bullshit yun, oy. Ang dami din kwento ni GM. Okay lang, next life. Lagi, uy. Bullshit ka, sayang sa moment, uy. Ang dami kong kwento. Next time, dapat tumingin na talaga sa time kung nagre-record ba talaga or hindi. Papunta pala kami, bullshit kini. Kaway lami, gid, uy. Papunta pala kami sa biyanan kong babae dahil magdi-dinner kami doon. Nagluto si biyanan ng lechon belly. Sana masarap, no? Kawa dyan lami, ay, bullshit. Sabihin ko na lang ulit, uy. Nag-set kami ng schedule na magdi-dinner kami dito sa kanila nung Saturday nung kumain kami sa labas. Parang feeling ko test ngayon ng lechon belly ni Bianan dahil in-invite niya yung best friends niya na kumain sa kanila. Sabi niya sa akin mag-prepare daw siya para sa kanila ng Asian food, pero I'm pretty sure na specifically Filipino food yung ihahain niya para sa kanila. So I think lechon belly yung kakainin namin ngayon, tapos i-check niya kung maihahain ba niya sa kanyang mga best friends or hindi, but we will see. Meron din nagtanong sa inyo kung bakit hindi na namin kasama si Martin. Wala po si Martin sa bahay nila Bianan. Nasa bakasyon. Magbabakasyon po siya. Normal po dito na magbakasyon ng mag-isa. Kung baga, merong bakasyon na for men lang, yung magbe-best friends lang ang magbabakasyon. Tapos meron din magbabakasyon na for girls, ganun. Andito na kami kay Bianan. Sus ko, uy, sayang yung aking effort sa aking pagkukwento. Nagkwento pa ako nung bullying namin or nabully kami. Sus ko, Ginoo ko. Wala na. Issue kasi sa Facebook is bullying kaya na-mention ko siya. Sumaya na pantapos ba damit? Amoy. Parang nakapasapa pa sa kain ng iba. Uy, kakain talaga ako ng marami ngayon. For sure, nagluto si mama ng kanin. Kung walang kanin, Sagbot lang po. hi. Hindi pala test yung aming kakainin. Dito na pala galing yung mga kaibigan ni Bianan. So, tira-tira yung atin. Galing na pala dito yung mga friends ni Bianan. Das hat der Mama gekauft. Ja, habe ich mir gedacht, was jetzt hier ist. Aber das ist ja so wie Kaugummi, nicht wie Kaugummi, wie ja schon irgendwie Weingummi-mäßig. Ich habe gedacht, das ist ein Getränk. Und ist gut. Darf ich mal probieren? Vor dem Essen wird sowas überhaupt nicht gegessen. Nico hat's gegessen. Ja, Teil. Hier ist Leberwurst und Kassler und Sauerkraut. Also ein Stück vom Lechon ist drin.
Aber jetzt muss ich erst noch, wer will das alles? Ich nehme das Stück jetzt an. Auch rührt das Kassler. Na, Na? bin kein Fan davon. Ito na yung handa namin. Ito is potato salad na Asian art daw, sabi ni Bianan. Potato puree. German dish yan siya. Kanin. And then salad. Yan yung dala namin salad. Mga unta. Mga unta. Machen wir dazu, lässt keiner klingeln. Ach, ihr habt Gemüse mitgebracht, also ja. Dito mang Thomas Imbe. Wenn ihr Salatschüssel braucht, gebe ich euch gerne ein. Mhm. Ja? Brauch nicht. Hier sind nochmal Salatschüssel. Okay naman yung lechon belly ni Bianan. Gib mir da Cola bitte. So. Andito na kami sa bahay. Dala ko to galing kay Bianan. Actually, akin to siya. Pero, I think nabigay ko to sa kanya. Pero ngayon, binabawi ko ulit. Kasi, ilalagay ko to doon sa aming chimney. Kasi wala na akong decoration dyan. Dapat kasi lagyan siya ng tubig dyan para mag-evaporate yung tubig. Hindi ganun ka dry yung air dito sa loob ng bahay. Meron din kaming mga take-out. Yung lechon belly ni Bianan, tinake-out ni GM. Hindi ako kakain bukas sa work. Dito ako sabay kakain. Sabay kami ng kapatid ko kasi gusto kong i-lechon kawali yung lechon belly ni Bianan. Okay naman yung lasa ng lechon belly ni Bianan. Yung balat lang niya, hindi na siya crispy ba. Piprituhin ko yun bukas. Parang lechon kawali ko siya ba. Magre-ready lang ako ng baon ko bukas na yogurt. Wala pala kaming Mang Tomas, no? This mangonage yan. Para tuloy-tuloy yung aking build up ng fiber. Kain tayo na ito. Kunti lang yung balhin ko eh. Ito na yung aking muesli. Kailangan ko ding ubusin itong yogurt. Maasim to siya na yogurt. Actually, hindi to siya masarap. Pero pagka nilagyan siya ng honey at saka banana, masarap siya. Ayan. Ngayon, puno siya. Tapos, sa labas ko na to ilalagay. I mean, dito sa may hallway namin. Para hindi ko siya makalimutan. Magsi-7 na pala. Meron lang akong sasagutin na tanong. Tanong ni Ma'am Loning Hermo. How your father-in-law siguro to, not with you, only your mother-in-law. Sa mga hindi pa nakakaalam or sa mga baguhan dito, yung parents po ni Nico is separated na. Bata pa si Nico nung naghiwalay yung parents niya. At yung mother-in-law ko, meron na siyang bagong asawa. Yung father-in-law ko din, meron din siyang bagong asawa. Hindi kami nagsasabay. Hindi sila nagsasabay masyado. Okay naman sila, in good terms naman both parties. Pero hindi lang talaga kami nagkakasabay. Pag nasa mother-in-law kami, siya lang yung kasama namin. May days din na sa father-in-law lang kami. Vinavlog ko din naman yun. Sinasabi ko na sa father-in-law kami, ganun. Isa pa, hindi din afford ng kapatid ko na ilibre lahat ng sabay. Next time or next sweldo namin ng kapatid ko, gusto namin na ilibre naman yung lola tiyuhin ni Nico. Hindi din naman kami mayaman, no? Kailangan pa rin naming budgetin yung aming pera. Kung may extra, yun, doon kami nakakalibre ng mga in-laws. So, to answer the question, separated yung parents ni Nico, kaya hindi namin kasama both in-laws ko. Tanong ni Ma'am Daisy Maramara. Ma'am Ann, love ko po ang hair mo. Ano po tawag sa gupit mo? Pansinin mo po ako, hihi. Thank you so much, Ma'am Daisy. Nung nagpa-haircut po ako, ang sinabi ko lang is layered. As in, layered with curtain bangs. Pero yung bangs ko medyo mahaba na siya.
Cortinian siya na bangs, pero mahaba na yung akin. Yun yung sinabi ko sa hairdresser. Meron pa ding nagtatanong sa inyo tungkol sa visa ng aking kapatid. Nagtanong si Dreamer 2025, ano po yung visa ng kapatid mo, Miss Ann? Sa mga baguhan dito, yung kapatid ko ay naka-apply ng language visa, which is mas madali siya na visa para makapunta dito. Yun nga lang, mas mahal siya, mas malaki yung gastos kesa sa Reunion or sa Schengen visa. At yung language visa din kasi, yun din yung para sa akin pinakamabilis at pinakamabisa na visa para makapunta dito sa Germany. Lahat ng details nasa German Embassy Manila na website. As in, makikita nyo doon lahat ng requirements. Dati pa talaga, yung plano ko talaga sa kapatid ko is hindi siya paaralin doon sa Pinas ng college. Kasi alam na alam ko, after niya mag-college doon sa Pinas, after niyang makagraduate sa Pinas, hindi pa rin tatanggapin yung diploma niya dito sa Germany. As in, back to zero siya dito. Marami akong kilala na diploma holder, as in yung mga finance, mga teacher, basta mga diploma holder sila, pero yung credentials nila hindi tanggap sa Germany. Back to zero talaga siya. Sabi ko sa kapatid ko, tapusin niya ang grade 12. After that, diretso siyang mag-German language. Which is, yun yung ginawa ko. After niyang mag-graduate, nag-enroll kaagad kami ng German language sa Pinas kasi isa sa requirements ng language visa is ang A1 certificate. At makukuha mo lang ang A1 certificate pag nakapag-aral ka ng A1 or naka-attend ka ng A1 course or naka-self-study ka tapos mag-a-attend ka lang ng exam na credited ng TELC or Goethe ng Kimin Shots. Nung napasa ng kapatid ko yung kanyang A1 course, nagpa-appointment kami kaagad sa German Embassy Manila. Kinumpleto namin lahat ng requirements. Habang ongoing yung papers ng aking kapatid doon sa Pinas, kami din dito ni Nico, nagpa-process din kami ng papers ng aking kapatid. Hindi ko pinapublic yung plano namin ng aking kapatid ko or kung ano yung ginagawa niya or kung ano yung ginagawa ko dito para sa pag-process. Ayokong mausog siya. Sabi ko sa kapatid ko, huwag siya munang mag-public ng mga plano niya or kung ano yung mga plano namin para hindi siya mausog. Naniniwala din kasi ako doon na saka mo na i-public kung nandun na para hindi siya mausog. Luckily, successful yung aming plano. At ngayon, andito na siya. Nag-aaral na siya dito. Anyway, ginawan ako ni Nico ng tea kasi sobrang busog ko as in. Yun lang naman.